Nabalitaan ni Maria Clara sa pahayagan ang pagkalunod ni Ibarra sa lawa. Sa lalawigan pa ako nang galing upang masaksihan ang iyong kasal. Napahikbi si Maria Clara. Ako po ba'y minamahal ninyo? Tulungan ninyo ang aking ama at sirain ang kasunduan sa aking kasal. Isinalaysay ni Maria Clara ang lahat ng huli niyang pagkikita kay Ibarra, maliban sa lihim ng kanyang pagkatao. Ngayon ay wala nang natitira sa akin, kundi ang kumbento o lipingan. Ako ang nagdulot sa iyo ng kasawian, anak ko. Patawarin mo ako. Ika'y napamahal sa akin, tulad ng isang anak. Wala akong kaligayahan kundi ikaw. Kung gayo'y payagan ninyo akong magmongha. Magmongha! Magmongha! Hindi mo alam, anak ko, ang buhay at lihim sa likod ng makapal na pader ng kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Diyos ko! Ako'y pinarurusahan mo, anak ko. Magmongha ka. Huwag ka nang magpakamatay. Umalis si Padre Damaso na malungkot at nagbuntong hininga. Nakatira sa kubo ang isang mag-anak na Tagalog na ang pagkabuhay ay nanggagaling sa pangangaso at pangangahoy. Isang batang payat, maputla, at may malamlam na mga mata ang nakaupo sa isang punong nakabuwal. Ang batang ito ay si Basilio. Si Basilio'y may sugat sa paa at pinasasaya ng dalawang bata. 2 buwan na buhat nang makuha ka naming sugatan. Akala nga namin ay hindi ka na mabubuhay. Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Ang nais ko po'y makita ang aking ina at bunsong kapatid na nasa bayan. Nagpaalam umuwi si Basilio sa matanda. Siya'y nagpumilit at hindi naman nabigo. Anak, baka ikamatay mo ang pag-uwi. Dadalawa po ang anak ng aking ina, samantalang kayo'y marami. Baka akala po ng aking inay patay na ako. Ngayong gabi, hahandugan ko siya ng aginaldo, ng isang anak. Narating ng paika-ika ni Basilio ang San Diego. Tinungo niya agad ang tahanan, ngunit nakita niyang walang tao. Siya'y nagtanong, nalaman niyang baliw ang kanyang ina. Palibot-libot sa mga lansangan. Wala siyang nabalitaang kahit ano kay Crispin. Tumakbo siyang paika-ika upang hanapin ang kanyang ina. Agad na tinungo ni Basilio ang bahay ng bagong Alperes, sapagkat narinig niya mula roon ang malungkot na pag-awit ng kanyang ina. Iniutos ng babaeng nasa durungawan sa bantay na paakyatin si Sisa. Nang makita ni Sisa ang tanod, siya'y natakot at tumakbong papalayo. Si Basilio ay nakamasid sa kanyang ina at tumakbo ng paika-ika nang nawala sa kanyang paningin ang ina. Binato ng isang alilang babae si Basilio at tinamaan siya sa ulo, ngunit hindi siya tumigil sa pagtakbo. Si Sisay pumasok sa pinto ng libingan ng matandang Kastila na nasa may punong balete. Pasuntok na binayo ni Basilio ang pinto at iniumpog ang kanyang duguang ulo, ngunit wala ring nangyari. Natanaw niya ang isang sanga ng baleteng nakakapit sa isang puno. Inakyat ang puno at pagkatapos makapangunyapit sa sangay nakarating sa balete, nakita niyang itinukod ni Sisa pati ang ulo sa dahon ng pinto. Mabilis na nagpatihulog si Basilio at dala ng panghihinay na walan ng malay. Pamulagat na minasdan ni Sisa ang mukha at duguang noo ni Basilio. Nagliwanag ang kanyang isipan. Nakilala niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito at pinaghahagkan. At pagkatapos na makapagbitiw ng isang malakas na tili, ay napahandusay sa tabi ng anak. Nang magbalik ang malay ni Basilio ay nakitang walang malay ang kanyang ina. Magiliw niyang tinawag ang ina at nang mapansing hindi na ito humihinga o kumikilos ay kumuha siya ng tubig sa batis at winisikan niya ang mukha. Si Sisay hindi man lamang gumalaw. Nangambang idinikit ni Basilio ang kanyang tainga sa dibdib ni Sisa, ngunit
Ngunit ang yayat at luoy na dibdib ay malamig na at ang puso'y hindi na tumitibok. Wala ni kaunti mang hininga siyang nadama. Niyakap niya ang malamig na bangkay at siya'y tumangis ng buong kapaitan. Nang itaas ng naghihinagpis na si Basilio ang kanyang ulo, ay nakita niya ang isang taong nagmamasid sa kanya. Nagpatulong si Basilio sa lalaki na tulungan siyang ilibing ang ina. Hindi na ako magtatagal. Malubha ang aking sugat. 2 araw na akong di kumakain at natutulog. Makinig ka! Marahil, hindi na ako uumagahin. Kunin mo ang maraming kahoy na nakapunton sa kabila ng batis at italaksan mo rito. Sindihan mo ang mga kahoy at hayaan mong kami masunog hanggang sa maging abo. Kapag walang ibang taong dumating, humukay ka rito at makikita mo ang maraming salapi. Kunin mo at gamitin mo sa pag-aaral. Kunin mo ang mga panggatong. Hindi na kita matutulungan. Lumakad si Basilio. Ang mahiwagang tao'y tumanaw sa silangan at pabulong na nagwika. Mamamatay akong hindi man lamang namasdan ang maningning na bukal liwayway sa aking inang bayan. Kayong makakakita, patiin niyo siya at huwag kaliligtaan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Nang magmamadaling araw na'y namalas sa bayan ang isang malaking siga. Ilang linggo bago maging ganap na mongha si Maria Clara, si Kapitan Tiago ay nakaramdam ng panghihina kaya nangayaya. Sinabihan niya si Tia Isabel na umuwi na sa Malabon o sa San Diego sapagkat ibig niyang mamuhay mag-isa.